Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ni Congressman Paulo Marcoleta sa di umano'y paninira ng mainstream media sa kanyang pamilya. Lalo na yung ina niya na iniuugnay sa Diskaya family. Sabi niya, bistado ang bias ninyo. Mariing itinanggi ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, anak ni Senador Rodante Marcoleta, ang inilabas na ulat ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa umano'y conflict of interest ng kanyang ina, si Edna Marcoleta, sa insurance firms na nagbibigay ng ban sa mga kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Diskaya. Ani ni Paulo, malinaw na mali at bias ang naging pag-uulat. Sabi niya, kayo ang bistado, Bilyonaryo News Channel. Bistado ang bias ninyo. Pinaliwanag niya na ang kanyang ina ay isang independent director lamang ng Stronghold Insurance at hindi co-owner o regular director. Okay, itong Stronghold Insurance, ito yung napag-alaman na dito nagpapa-insure yung mga kumpanya, mga construction company ng mga Diskaya. So ang report, asawa ni Senator Marcoleta, direktor ng kumpanyang ito. So, conflict of interest. So, masisira nga naman sila. Ito, mabilis na tugon. Makikita mo talaga kung wala kang itinatago, makasagot ka kagad. Independent director ang aking nanay. Hindi siya co-owner, hindi siya empleyado ng kumpanya. Kasi nga, independent director. Iba yun. Okay. Sabi niya, my mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, not a regular or inside director, but an independent director of Stronghold Insurance. Bilyonaryo News Channel should know that an independent director is not an employee of the company, has no such material ties, no substantial shares, no hand in sales and marketing, no significant professional relationship with the company or its stakeholders. Klaro, independente. Dagdag pa ni Paulo, wala umanong direktang koneksyon ng kanyang ina sa anumang transaksyon ng Stronghold sa kumpanya ng Diskaya. So, at least naklaro na. Nasagot ka agad. Kasi kahapon, nabasa ko ang news na ito. Sabi ko, totoo kaya ito? Sabi ko. Kasi ako, ang laki ng respeto ko sa pamilyang Marcoleta. Yung integrity nila is talagang, to me, buong buo. So, nung nabasa ko yung news kapon, medyo may pagdududa na kagad. Kaya lang, hintayin natin ang sagot. At ngayon, sumagot kagad and naintindihan ko na. Kung independent director, buo pa rin ang kanilang integrity. Wala silang connection sa mga Diskaya. Okay. Pilit nila talagang sinisira ang credibility, reputasyon ng ating minamahal na Senator Marcoleta. But, you cannot put a good man down or good family down. So, sabi niya, so, ano ang nabisto ninyo? That there is no direct connection between my mother and the transaction made by Stronghold and the companies of the Diskayas? Baluktot naman ang istorya ninyo. Marin din niyang tinuligsa ang uri ng pamamahayag na ipinakita ng naturang media outlet.
Ganito na ba kababa ang standard ng journalism ng ating bansa? Anyway, ako, personal opinion ko lang ito ha. Karamihang balita ng bilyonaryo is okay ako. Talagang wala silang pinipili. Hindi katulad ng ibang mainstream media yan na basta makasira sa Duterte, bira. Kailan kung na-involve na ang Marcos family, wala, tahimik. Na-involve ang Romualdez, tahimik sila. Mabilis lang silang magbalita kung ikakasira ng mga Duterte. Billionaire News naman is investigative journalism ang binibira nila. Walang pinipili. Siguro ito, kulang lang sila ng research. Kita lang nila na director, balita kagad, nakulangan sila ng informasyon na independent director pala. Okay? So, suportahan po natin. Itong pamilyang Marcoleta, nakita ko ang kanilang commitment, tapang, malasakit na pagsilbihan ng ating bansa. Walang kinikilingan kung ano ang katotohanan gusto nilang ilabas. Katulad na lang sa issue ng corruption sa flood control. Sayang, ang ganda na ng direksyon ng Blue Ribbon Committee nung si Senator Marcoleta pa ang chairman, bigla siyang napalitan. At anyway, itong bagong chairman, marami nang nagdududa kay Senator Lacson. Ako, handa ko pa siyang bigyan, obserbahan, lalo na itong issue ngayon kay Gutesa, na kuno ang kanyang affidavit nakasira sa kanya, mabuti naman at nagsalita na si Secretary Boying Rimulya. Dahil nanumpa si Gutesa sa Senado, okay lang daw yun, hindi nasira ang kanyang testimony. Valid pa rin daw ang mga pahayag ni Gutesa kahit may question sa kanyang sworn affidavit, yung pagperma ng notary public. Kaya ang solusyon nito is let the court investigate, yung Manila Regional Trial Court, para malaman anong nangyari. At ako, kumpiyansa ako, lalabas ang katotohanan, malinis, mapatunayan na hindi nanloloko si Master Sergeant Gutesa. Humanda yung notarial office na yon dahil mabibisto ang katotohanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang channel natin ito is pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. So, maing buntag na ako diri sa balay ni Lola. Kung bisitahon si Lola. So, maugid ng balay ni Lola di ay. Ayo! So, si Lola. So, mao ni ang balay ni Lola. So, kinanglan gid siya og yero. So, mao ni ang kahimtang ni Lola. So, gipang sapahan na lang og abaka ang iyang balay. So kung muulan, so luoy gud kay ang kahimtang ni Lola. So muni ulanan og tuluan na gid si Lola kung muulan. 68. So ang edad ni Lola 68. So naka ikauban Lola. So si Lola wala daw siya kauban, so siya lang isa diri na puyo sa iyang balay. So so si Lola sa 68 na dili na kayo kadungog. So mo gid na ilang kahimtang tuluan na gid kaayo si Lola kung mag-ulan. Ginoo kay gina at hatagan ko. So si Lola senior na siya. Bantay ka. So mo ni ang anak nga mutabang sa iya sa pag-atop sa iyang balay. So Doon. so tabangan niya iyang mama. Sa magsuhon. So gitabangan sa iyang anak ang iyang mama sa pag-atiman kay balo na si Lola.
So managid og atop. So managyod nindot na tayo di nagituluan si Lola sa iyang balay. Humanagid og atop. Mata Ginoo kay nakaatop ko. Sige nay, salamat po.